Hello. Andito na naman si Madam sa inyong harapan. At ang nagsasabi, ang buhay ay hindi madali at laging masalimuot kapag hindi malawak ang iyong pag-unawa. By the way, talakayin naman natin ngayon ang mga behavior. Ask ko lang sa inyo, if ever ba nakakita kayo ng mga friendship na magandang pagsasama, sasabihan niyo po sila na mag-aaway din yan. Pag nakakita ng close sister, yung magkapatid ba na close, sasabihin din niya, mag-aaway din yan. Ano ba pangalan sa mga ganyang klase ng tao? Na kapag nakakita ng mga close na mga tao, parating niya sinasabi, mag-aaway din yan. Nakarelate kasi ako at that situation kasi madalas ko naririnig yun sa akin Oo. Hindi ko mawari kung anong klaseng ugali na meron siya kasi bawat may nakikita siyang magandang pagsasama, bawat nakikita niya na maayos ang pagsasama nyo, lagi niya binibitawan ng salitang, mag-aaway din yan. Oo. Minsan talaga ang ibil ay nagwawagi. Pero hindi sa lahat ng panahon nagwawagi sila. Kagaya sa friendship namin. Kagaya ng friendship namin ni Doreen, madalas niya sinasabi, magkaaway din yan. Although, hindi naman talaga perfect ang relationship sa mga magbabarkada, magkaibigan. Nag-aaway naman talaga yan. Pero, andun din talaga yung pag-unawa. Bagamat concern siya sa harapan kapag na may problema kayo, pero at the same time, nagdadasal din siya. Ewan ko lang kung anong dinasalan niya kasi hindi naman pabayag sigad na nagdadasal ka para ikapapahamak ng kapwa mo, di ba? Pwede bang magdasal kay Jesus na mag-aaway din yung magkaibigan na yan? Magkaaway din yung magkapatid na yan? Pwede ba ganun? Tanong ko sa inyo, pwede ba ipagdasal yung ganon? Kay Jesus? Sa Ama? Pwede ba ganon na magdasal ka na mag-aaway din yan? Yung close na yan. Mag-aaway din yan. Di ba masama yun? Masama yun Pero ang hirap lang kasi, hindi ko maintindihan, hindi ko mawari kung anong klaseng ugali ng ganyang klase ng tao na mas gusto nila na nakikita nila na yung magandang samahan nasisira. Magandang samahan nasisira, baga. Sa totoo lang, lahat ng mga ganyang karakter, pinasa Diyos ko na lang. Kasi, bakit kasi may mga klaseng ganyang tao? Siguro, kulang ng kalinga ng magulang, no? Kulang ng pagmamahal ng magulang. Ako, kulang man din ako ng pagmamahal ng magulang, pero hindi ko bitter na makita mas maganda pa nga makita mong sweet yung magkakaibigan, sweet yung magkakapatid, di ba? Hindi yung, mag-aaway din yan. Laking bukang bibig, mag-aaway. Ayan, alam sa totoo, sabi nga nila, kung anong laging bukang bibig mo, mangyayari yan sa buhay mo. Sana, pagdating ng panahon na mangyari yan sa buhay mo, handa ka lang, lagi. Kasi, mahirap makahanap ng tao na magtitiwala sa ganyang klase ng ugali ng tao. Makahirap kang makakahanap ng isang taong tapat sa'yo kung ganyan ang ugali mo. Yan ang lagi mong tatandaan. Na hindi ka pwedeng magdasal ka para sa ikapahamak ng iba. Yung tipong ang ganda-ganda mo sa harapan. Ang sarap mong mag-concern. Concern ka. Pero pag sa talikod, hindi naman ganyan na ugali. Pag nasa talikod, sira ka ng sira. Pagka nasa harapan, concern ka. Tapos nag-away ba kayo ganito, ganyan? Okay na ba kayo ganto? Kunyari is concerned pero nanalangin na magkasiraan yung mga magandang pagsasama ng magkaibigan, magandang pagsasama ng magkakapatid.
Maganda ba yun na lagi sinasabi, mag-aaway din yan? Tandaan nyo yung mga declaration, mga salita ay may kapangyarihan. Pero wag sanang gamitin sa masasamang salita kung meron man kayong bibig. Sana gamitin nyo man lang sa tama at maayos na paraan para naman ay kakatulong kayo sa kapwa nyo. Hindi yung ikapapahamak lagi ng kapwa nyo ang lagi nyong nais makikita sa isang tao. Ano ba sa palagay nyo? Buhay nyo perpekto? Huwag kayong ganyan. Tandaan nyo, tao lang kayo. Isa lang ang buhay natin. Diba? Isa lang ang buhay natin. Kung gusto mo umani ng magandang anihin, sana magtanim ka rin ng magandang butil, 'di ba? Kung gusto mo umani ng magandang ani, magtanim ka ng magandang tanim. Hindi yung ganun ang ugali mo. Nasa bawat may nakikita kang magkapatid na sweat, sabihin mo mag-aaway din yan. Normal lang naman talaga sa relationship bilang magkapatid na mayroong away. Pero wag mo naman ipanalangin na totoo ka pa na nag-aaway yung tao. O diba? Pag may nakikitang close na friend, mag-aaway din yan. Bakit ba? Napaka-bitter mo bang tao at laging bukang bibig mo yung ganyang klaseng salita? Tandaan mo, lahat ng itinanim mo, aanihin mo yan. Kung may Diyos ka sa puso mo, matakot ka sa Panginoon. Dahil yung mga salitaan na yan, hindi yan dapat binabanggit. Dapat matuwa ka pag may makita kang magandang pagsasama. Dapat matuwa ka pag nakikita mo maayos ang declaration ng bibig mo. Tandaan mo, minsan nagtatagumpay, pero hindi sa lahat ng panahon nagtatagumpay ka. Nagtagumpay ka man sa kapatid ko, although sa kapatid ko. Pero sa kaibigan ko, pinilit mo lagi sinasabi na mag-away din kami. Alam mo dahil sa sinasabi mo, mas pinili kong umunawa sa kaibigan ko dahil nag-declare ka na mag-aaway kami. Hindi naman perfecto ang relasyon eh. Meron talaga't meron nag-aaway. Hindi perfecto ang relasyon. Kapag magkaibigan, magkapatid, nag-aaway talaga yan. Pero wag mo ipanalangin na gano'n nag-aaway. Napaka-bitter mong nilalang, Napakapait. Bakit kaya ganyan ang ugali mo, no? Bakit kaya ganyan? Mo. Parang ayaw na ayaw mo may makitang masaya na magkaibigan, nakikitang masayang mag-asawa, nakikitang masayang magkapatid. Parang ayaw na ayaw mo, no? Parang pinakilala mo yung ugali mo masa demonyo. 'Di ba? Ugali ng demonyo yan eh. Gaslighter, gatongera. 'Di ba? Malapit nang dumating si Lord. Sana magbago ka. Oo, magbago ka naman. Nagtagumpay ka sa amin, magkapatid. Nagsira-sira kami. Sa relation mo lagi na magkaaway. Pero sa amin ni Dorin, pinipilit namin. Kasi alam namin, nakarating sa amin yung declaration mo na mag-aaway kami. Kaya nga sabi namin, Dorin, wag dating magpatalo kasi may taong nais na mawasak ang relationship natin bilang magkaibigan. Sa tuwing may nakikita kang magandang samahan, galit na galit ka, no? Makakita ka ng matinong pagsasama. At kung bakit ganun ka? Nagtataka ako sa'yo, napakabait mo naman pagkaharap ka eh. No? Bakit ganun ang ugali mo? Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko na binati yung kapatid ko. Kasi ganun rin ang mangyayari eh. Paulit-ulit mo rin i-declare na mag-aaway kami. O, diba? Paano yung kapatid ko? Paano yun? Paano ko yun? Minamanipulate mo yun siya. Bagkos hindi ka niya kayang labanan,
Hindi kanya ano, dati